Mula sa pamahalaang panlalawigan, ako si Fea Filizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng mga sumisikad nating balita, Oplan Palikuran inilunsad ng sikad sa Victoria. 272 pamilya sa 4 na barangay benepisyaryo. 3 milyong piso inilaan sa implementasyon ng sipag. Mga Mindoreño pinag-iingat laban sa sakit na tigdas. Mga pagawain pang infrastruktura sinisimula na. Pamahalaang panlalawigan nagtalaga ng PhilHealth personnel sa mga government hospital sa lalawigan. At tampok po namin sa edisyong ito ang mga kinagiliwang gawaing naging tampok sa Basudani Festival. Sa Dito, Kayo ang Bida ni Randy Digma. Sa detalye ng ating mga balita, sa isang pamayanan, napakahalaga lang malusog ang mga mamamayan sapagkat ito ang susi sa pagiging produktibo ng kanilang lugar tungo sa inahangad na kaunlaran. Subalit ang pundasyon ng pagkakaroon ng malusog na mga mamamayan ay ang pagkakaroon ng malinis na kapaligiran upang makaiwas sa mga sakit na dulot ng maduming kapaligiran. Kaya naman ang pamunuan ni Governor Umali sa ilalim ng programang SIKAD, naglunsad ng isang programang titiyak sa pagkakaroon ng kalinisan at pag-iwas sa mga sakit na dulot ng maduming kapaligiran tulad na lang ng schistosomiasis. Narito ang report. Mula sa pamamahagi ng mga materyales para sa pagtatayo ng palikuran ng mga pamilyang wala pa nito, binago ni Governor Alfonso V. Umali Jr. ang estilo nito ng programa upang maitiyak na hindi masasayang ang mga ipinamamahaging materyales at maiwasan ang peligrong hindi ito gamitin ng benepisyaryo sa dapat na paggamitan nito. Sa paglulunsad ng programang Oplan Palikuran sa ilalim ng programang Strategic Intervention Community Focused Action Towards Development o SIKAD, sa mga barangay ng Urdaneta, Doongan, Merit at Bambanin, isinagawa ang aktwal na instalasyon ng palikuran sa mga lugar na nasasakupan ng mga benepisyaryo. Kung nung una ay materyales lamang ng palikuran ang ibinibigay, ngayon dinadala na ritong buo ang kabahayan nito na iinstala na lamang sa ginawang pagpapatungan nito. May laking 1 by 1.5 meters ang loob at taas na 2 metro. Mataas din ang pundasyon nito upang kahit mababa ang lugar ay hindi agad aabutin ng tubig ang flooring nito kapag tag-ulan. Dati, ang CR nila ay 3 hektarya ang lapad. 3 hektarya lapad, madam ng CR nila. Kung saan may mga bukod, nandun sila. Kaya, kaya maganda madam talaga na kami nabiyayaan ng sikap ng ganyang programa. Tayo sarili, madam. Kahit anong oras, sa mga dalagang, ipapasalamat ako kay Gobernador, madam. Nabigyan kami sa ganyan. Pili kami palikuran na. Kakagulo sila dyan, madam. Pagka marami sa CR. Kasi marami rin anak yung bayaw ko. Iba na. Iba na, madam. Sa sarili ng palikuran. Nauna na rito, nagsagawa ng demonstration ng tamang paghuhugas ng kamay ang mga taga-rural health unit na nasa ilalim ng pamumuno ni Municipal Health Officer Dr. Valdez at ang pagtuturo ng pag-ehersisyo na kailangan sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Naging panauhin naman sa isinagawang programa sina Provincial Administrator Nelson V. Melgar, Victoria Mayor Alfredo V. Ortega Jr., Provincial Engineer Elmer V. Dilay at PGOM Consultant Dr. Nelson Benaflor. Binigyan din ni PA Melgar sa kanyang pananalita na mahalagang maramdaman ng mga benepisyaryo ang tunay at sinserong malasakit ng pamunuan ni Governor Umali sa pamamagitan ng mga nasabing proyekto na hindi lamang ipinangako kundi sinisikap na tuparin ito at matugunan ang mga pangangailangan ng kanyang mga kababayan. Prevalent dito noon ang cystosoma na ang ating mga dumi ay siyang nagiging carrier minsan ng mga cystosoma. Kaya ito yung isa sa mga solusyon talaga. Kaya sana paramdaman ninyo itong
mga programa. Kasi ito, suklian lang ito ng tulong. Ulitin ko, ito, suklian lang tayo. No? Kapain ninyo yung pagmamalasakit sa inyo ng mga naglilingkod. Yung mga tunay na pagmamalasakit. Hindi yung pagmamalasakit para lamang kuhanin ng inyong boto. Madali ang manguto. Madali ang manguto. Madali ang kayo'y lukuhin at madali ang kayo'y hikayatin. Na halimbawa, kunyari ako ang kandidato, iboto niyo ako. At lahat ay bibigay para lang makuha ang inyong boto. Pero pagka naiboto na ninyo, baka hindi na gawin. Diba? Nangako na ako eh. Ano ba naman gusto nyo? Tuparin ko pa yung pangako ko. Sala na yun. Ano? Kaya, pero wala akong may bibigay. At ang tangi ko lang siguro may papangako, ganun din siguro ng ating mga politiko, ay isang madalisay na pagkahangat na ang paglilingkod sa bayan ay gawin makatotohanan at mga Diyos sa mga bayan. At ito, ano mga kasama? Mga taga-Merit, taga-Pampanin, taga-Tuungan, at saka taga rito sa Urdaneta. Mga biyaya ito siguro yung panimula pa lamang palatandaan ng maaaring ipagkaloob ng ating gobernador sa pamamagitan ng pamahalang pandalawin. Kapit kamay tayong umasa na sana ay magpatuloy ang ganitong kadalisayan ng hangarin. At sana rin naman ay tumibo sa inyong puso ang layunin at adhikain ng mga namiminuno na kayo ay tunay na mapaglingkuran. Kinilala naman at nagpabot na paghanga si Victoria Mayor Ortega sa magandang samahan ng mga pinuno ng lalawigan sa pangunan ni Governor Umali at Vice Governor Bons Dolor, kayaan niya naman tuloy-tuloy ang pag-unlad ng lalawigan. Yung sa World Bank na project na nakuha ni Governor, 4 lang probinsya ang nagkameron. 1.1 billion itong Oriental Mindoro hanggang Bulalakaw. Palapan, Bulalakaw. Napakagaling. Napakarami na natin nakuha ang programa ni Governor. Kaya yung paalis-alis ni Governor, mahalaga. Ang nakakuha ko, Batangas, Iloilo, Romblon. Yan lang ang nakakuha ng programa sa ating probinsya. Occidental, nakuha din niya. Itong buong Oriental at Occidental, Isla, yung mga isla. Kaya yung ating mga programa na pinatutupad niya yun, ay sabi ko nga, kahit wala lagi si Governor, basta mga programa nadating, huwag na ninyong paghanapan at nandito naman kami. Ayun wala si Governor, di ikaw gagampahan. Mensahe rin ni Dr. Buenaflor at Provincial Engineer Dilay na magtulong-tulong na maiwasan ang pagdami ng nagkakasakit, partikular ng schistosomiasis. Po ako ay involved sa World Bank Project sa Nagdaan. At isa po ang programa namin dito sa Victoria, yung Schistosomiasis Control Projects. Ano po? Ito po ay noong 1978 to 1985. Noong po pa daw yun, masyado po malawak ang naabot ng schistosomiasis ng mga panahon yun. Yung po ating programa ngayon ay kadugsong puno sapagkat sa ngayon, medyo control na po natin ang schistosoma. Kung tawagin po ito ay Schistosoma japonicum. Yung mga panahon yun, na ang tanging pong pag-control doon ay yung paggagawa ng mga kanal, paglilinis, kailangan pong mapabilis natin ang agos ng tubig sapagkat ang schistosoma po ay hindi naman ito nabubuhay kung running water. Sa pagdidistribute po natin ito, hindi tayo nakatapos doon. Kailangan po natin ay magtulong-tulong upang tuluyang mawala ito pong schistosoma dito. Now, pagdating ng mga toilet na ito po yung malaking bagay para maiwasan natin ang pagtuloy na pagdami itong schistosoma, itong snail na ito. Sa instruction ni Governor, yung mga staff po ng Extension Office ng Governor's Office, lahat po ay pinasusuporta sa SICAT. Napakaganda po ng SICAT program na ito sapagkat ang iniisip po dito, may kinalaman ito sa panawagan sa buong daigdig ng United Nations. Napaunlarin natin ang mga pamayanan, lalo na yung mga mahihirap. At ang pagpaunlad po ng pamayanan ay hindi lang po para bigyan lang ng livelihood. Kailangan titingnan din yung environment, titingnan din yung health and sanitation, titingnan din yung education, at of course, kasama ang livelihood.
Pasasalamat naman ang ipinaabot ng mga kapitan ng mga barangay ng Urdaneta at ng mga karatig na barangay sa napakalaki anilang tulong na ito ng punong lalawigan sa kanilang komunidad. Ako ay labis ang pagpapasalamat dahil po tayo ay binayaan po na nung araw ang tawag po ng ating congressman ay pamahay. Ngayon po naman ang ating gobernador po at pamumuno po ng SICAD ay sadya pong nagkakaloob naman ng pa-CR. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat na yan, ng mga pinagkakaloob na biyaya, gaya po ng aming mga congressman na pinagkaloob po ng ating gobernador. Nakasama po ang aming munisipyo, ang ating namumuna po, si Mayor Ortega. Ako po ay wala nang hanggan doon ang paglagyan ng pagpasalamat. Papalad po tayo sapagkat yung tayo pala po yung nagiging bida pagdating ng usapin. Dahil yung pong pagpupursige nila, tayo yung higit na nakikinabang. Yung kanila pong pagsisikap na makuha ang lahat. Maraming salamat po ang ating pwedeng itugon at hindi lamang po yun. Kung hindi, sapagkat sila po yung tumutugay-gay. Napakapalad po ng ating barangay sapagkat ang alam ko po, 4 tayong barangay na napasama dito. Sana naman po, hiling ko sa bawat isa sa atin, ating pong mahalin, ingatan at pahalagahan ang mga biyayang dumarating sa ating barangay. Po ang mga pamamaraan, lalong-lalo na po ng SICAD, sabi nga, tumatadyak yan. Hindi lamang po, marami yan. May mga livelihood, ang aram ko po di yan. Dahil sa aming pong barangay, ay may livelihood po, nagaling din po sa SICAD. Po ang puso nagpapasalamat sa kapwa ng aking kasamahan na napasama po kami sa programang SICAD at sana po ay magtuloy-tuloy pa po na maraming taong matulungan ang inyong pong programa. Samantala, umabot sa 272 mga yari ng palikuran ang naipagkaloob sa mga pamilyang benepisyaryo ng mga barangay ng Urdaneta, Bambanin, Doongan at Merit. Ang SICAD ay ang pangunahing programang kontra kahirapan ng pamunuan ni Governor Umali na tumutugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga mahihirap na mamamayan na nasa ilalim ng pangangasiwa ni SICAD Field Coordinator Monique Melgar. Nating mapakinabangan ang tunay na mahihirap ang mga programang kontra kahirapan ng pamahalaan, kinakailangan tutukan ang pagkakaroon ng personal na pagtukoy sa mga mamamayang nabibilang dito. Ito ngayon ang isinasagawa ng pamahalaang panlalawigan sa pakikipagtuwang sa Department of Social Welfare and Development Office na matukoy ang tunay na mahihirap nating kababayan o ang poorest of the poor na siyang nararapat unahing tulungan. Narito si Randy Digma para sa nakalap na balita ni Ana Marie Reyes. Mahigit sa 3 milyong piso ang ilang pondo para sa implementasyon ng Sustaining Interventions in Poverty Alleviation and Governance o SIPAG na ipinatutupad sa Oriental Mindoro ng DSWD. Kaugnay nito noong Enero 13 sa regular na pagpupulong ng Management Committee sa Kapitolyo, formal na pinagkaloob kay Cob Alfonso V. Mali Jr. ni DSWD Chief Protective Services Unit Purificación Ariola ang 3 milyong pisong tseke para sa pagtutuloy ng implementasyon ng SIPAG na inilunsad sa lalawigan noong 2011. Ang pondo ay nakalaan para sa ilang mga pagsasanay ng local social welfare and development officers kabilang ang gender responsive case management training, capability building, training on technical writing, network connectivity, joint caravan, conduct of project orientation for local chief executives at iba pang pangailangan ng SIPAG. Ang Oriental Mindoro ang pilot area ng SIPAG na ipinatutupad sa Rojas, Mansalay, Bungabong, Bansud, Pola at Nauhan. Gumagamit ito ng electronic system o paraan upang magkaroon ng case management system para sa isang maaasahan, napapanahon at kailangang impormasyon na sumasalamin sa tunay na sitwasyon ng pinakamahihirap sa mahihirap na mamamayan. At ang impormasyong ito ang siya namang pagbabasehan ng isang komprehensibo proyektong maring ipagkaloob ng magkakaugnay na tanggapan at sangay ng pamahalaan. Dahilan sa sinasabi nating ang kalusugan ay kayamanan, mahalaga na makapag-ingat tayo sa mga kumakalat na sakit na itinuturing na mapanganib sa kalusugan, hindi lamang sa mga bata, gayon din tumatama ito sa matatanda. Tulad na lamang ng sakit na tigdas,
Alamin natin ang update tungkol sa kalagayan ng ating mga kababayan dito sa lalawigan kapag pinag-usapan ang usong-uso ngayong sakit na tigdas sa balita ni Beverly Aguila. Dito sa Oriental Mindoro, kontrolado ang mga kaso ng tigdas. Ayon kay Provincial Health Officer 1 at Chief of Hospital 2 ng Oriental Mindoro Provincial Hospital, Dr. Marfeo E. Marasigan. As of now, ang measles is generally contained dahil masabi mo contained dahil hindi naman alarming yung dami. May mga cases pero hindi naman kadami para tayo matakot. So parang ang gamot ay enough para doon sa mga nakaprogram yan, bilang yan enough para doon sa mga babies, sa mga bata na bibigyan ng measles vaccination. Hinihintay pa ang resulta ng kumpirmasyon ng blood samples mula sa naitalang 41 suspected cases ng tigdas mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan simula pa noong Disyembre ng nakaraang taon na naisumiti na sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM ayon kay OMPH Surveillance Officer Rachel Mendoza. Ayon pa kay Dr. Marasigan, ang measles o tigdas ay isang viral infection na madaling kumalat sa pamamagitan ng hangin. Karaniwang sintomas nito ang pagkakaroon ng lagnat, ubo, sipon, rashes o pamumula ng balat, sore eyes at iba pa. Kung hindi kaagad maagapan, maaari itong magdulot ng komplikasyon tulad ng pneumonia, meningitis o maging ang pagkamatay ng pasyente. Bagamat mga bata ang karaniwang nagkakaroon ng tigdas, maaari ring magkaroon nito ang mga matatanda. Delikado rin ang mga buntis na nagkakatigdas dahil maaari silang makunan o maipasa sa kanilang mga anak ang sakit o magkaroon ng congenital abnormalities ang mga sanggol na isisilang. Ipinaliwanag ni Dr. Marasigan ang proseso ng paggagamot sa mga pasyenteng nagpapakita ng sintomas ng tigdas. Yung mga pasyente na nakikita namin sa OPD, pag sila naman ay pwede na outpatient, in-advise namin sa bahay. Kasi pag kinonfine namin, mahahawa yan So yung iba, sa halip na makontain natin, mahahawa. O mga pasyente sa hospital, ay mga immunocompromised, mababa resistensya kasi may ibang dahilan, may ibang sakit. Pagka nahawa sila, ay mabilis nakakalat yan. So in-advise namin na ang treatment dito is symptomatic lang. Kung inuubo, bibigyan mo ng paubo. Kung may lagnat, bibigyan ng panlagnat. Saka maraming tubig, vitamins, yun ang binibigay. Yun namang ina-admit namin ay may mga complications like pneumonia. Upang maiwasan ang tigdas, hinihikayat ni Dr. Marasigan ang pagpapabakuna ng Measles, Mumps, Rubella o MMR vaccine na libre sa mga rural health units sa lalawigan. Ipinaliwanag naman ni OMPH Pediatrics Head Dr. Cora Anico na sa ilalim ng Expanded Program of Immunization ng Department of Health, ibinibigay ang bakuna sa mga batang 6 hanggang 9 na buwang gulang, samantalang ang booster nito ay maaaring ibigay sa may edad na 12 hanggang 15 buwan na bata. Upang makaiwas sa sakit na tigdas, narito ang panawagan ni Dr. Marasigan sa mga mamamayan. Pinapayo natin sa ating mga kababayan, sa mga pasyente, ay umiwas sa matataong lugar, sa mga crowded areas. Susunod! Mga pagawain pang infrastruktura sinisimula na. Basudani Festival matagumpay na ipinagdiwang. Huwag po kayong maglilipat, magbabalik ang KPSM, makalipas lamang ang ilang palada. Palangit mga halaman, kaunting ambon, kaunting lamig, kumakanta mga kuliglig. O kay sarap naman ng ulap magdilig. Sa paligid natin bukaw na salamin, humahaplos sa puting baybay na buhangin. Baybay na buhangin. Tuloy kayo, tuloy kayo, tuloy kayo sa aming munting mundo. Tuloy kayo, tuloy kayo, tuloy kayo, bukas ang aming pinto. Tuloy, tuloy kayo.
trabaho kapag ang lugar na iyong pinagtatrabahuhan ay maayos at nagbibigay inspirasyon para sa tuloy-tuloy na daloy ng mga gawain. Ganito ngayon ang isinasagawang proyekto ng pamahalaang panlalawigan. Sa mga gawain pang infrastruktura, inuuna ngayon ang pagbabagong mukha ng loob ng Kapitolyo, ang pinakatahanan ng mga kawani ng pamahalaang panlalawigan. Nasa humigit kumulang sa 269 million pesos ang pondong inilaan ng administrasyon ni Governor Alfonso Umali Jr. para sa mga proyektong pang-infrastrukturang ipagagawa ng Kapitolyo sa buong lalawigan ngayong 2014. Ayon kay Provincial Engineer Elmer Dilay, kasama sa pondong ito ang sinisimula ng pagsasaayos ng mga tanggapan at istruktura sa Kapitolyo na may nakalaang 25 million pesos. Bukod dito, naglaan din si Governor Umali ng 3.5 million pesos para sa konstruksyon ng gymnasium sa loob ng Kapitolyo at 3 milyong piso para sa Tourism Museum at Display Center sa Old Capitol site sa Barangay Ibaba sa Calapan City. Bago po tayo lumayo, dito muna tayo sa mga improvement na ginagawa dito sa Provincial Capitol Complex. So ngayon nga po, nag-umpisa tayo at naglaan ng pamahalaang panlalawigan for this year. Magkakahalaga ng 25 million para po sa construction nitong mga offices. Ang mag-opisina po dito ay ang Provincial Engineer's Office, ang Budget Office, ang Accounting, Treasurer's Office, PSWDO, at ang Assessor's Office. Yan po ang nakalinya doon. And then po, may balak din po tayo na out of the 25 million na po, meron pa rin tayo dito na gagawin yung pinakang bridge na kung saan po magkukonekta yung bagong building na ginagawa doon sa Governor's Office, yung pong main building. So ito po ay expand natin yung dati po sa Gundiang Panlalawigan Office, and then yung pong square natin, hindi na po ngayon tatawag nating square, rectangle, magiging rectangle na po yan. Kasi po palalakihin natin, and then magkakamaroon din po ng mga iba't ibang opisina dito sa bridge na ito. At galing sa may po nito ay meron pa tayong 3.5 million para sa construction po ng nitong gymnasium o sports facilities dito sa probinsya. Dito po naman sa likod ng ating main building. Ito po ay nagkakalaga ng 3.5 million. Yung nga po, inaasahan din po namin na by the end of 2014, siguro po itong mga structure na ito ay makikita natin ang kaya-kaya. And aside from that, meron din po tayo na gagawin na tourism museum na po doon sa dati nating Old Capitol site. Ito po ay museum, and then at the same time, display center ng mga produkto na ginagawa dito sa ating lalawigan. Ito po naman ay nagkakahalaga ng 3 million pesos. Samantalang sinabi rin ni Engineer Dilay na ang milyong-milyong pisong pondong pang-infrastruktura ay paghahatian ng mga nakalinyang proyekto sa ilalim ng General Public Services Sector, Infra Support to Economic Services Sector, Infra Support to Social Services Sector at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Programs. Pinakamalaking bahagdan ng nasabing pondo ay ilalaan sa road development projects na gagastusan ng 144 million pesos. Samantalang nasa 9 milyong piso ang pondo para sa pagkukumpuni at pagmamantina ng mga kalsada sa una at ikalawang distrito. Nasa 43 million pesos naman ang gagamitin sa pagpapaayos at konstruksyon ng daycare centers, pampublikong ospital, water systems at health centers. Nananatiling prioridad rin ng pamahalaang panlalawigan ang implementasyon ng flood control projects na ngayong taon ay may pondong 20 milyong piso kung saan kabilang ang river rechanneling, konstruksyon ng Gabyon Dike, desilting o pagpapalalim ng mga ilog, konstruksyon at pagsasaayos ng drainage canals at iba pang pagawain na nakatuon sa pagresolba ng suliranin ng pagbaha sa lalawigan. Yung dike naman, yung huli natin kasi nung last Monday, nandito yung 10 barangays ng Nalawan West. So ngayon, kasi sinira na naman yung natin yung Gabyon na ginawa natin nung 2 years ago. Gabyon, Andres Putik at sa Tagumpay. So ngayon, nakahingi si Gov sa DPWH ng 35 million. Yung 20 million para sa Andres Putik, yung 15 million para sa Tagumpay. Actually, naibiding na natin December 23. So, nangintay lang tayo ng pagliit ng tubig para mag-umpisa ang construction. Pag-uusap namin ay may mga nasira.
So, insider na kung titingnan natin kung anong mas maganda. Kung i-repair natin ito, so pag ni-repair natin ito, yung construction ang babawasan. So, titignan pa namin yung actual situation ng lugar. Kasi kaya nangyari, tumawag. Ngayon, kung tumawag yun, kung hindi naman kailangan ng magduksong na kami, kung ano yung mas maganda, mas makakatulong sa kanila, at mas safe sila. Naibitin na ngayon, ang titingnan na lang natin yung panahon. Kasi kung kisa ngayon, bahamba pa rin sa lugar. Hindi tayo pwedeng mag-construct ng gabyon hanggat may tubig. Kasi kailangan pa natin i-rechannel ito para doon sa paglalagyan ng gabyon, walang tubig. So, ang panahon ang magdidikta kung kailan. Basta ang sigurado po, siya ay may pondo at siya ay gagawin. Yan, gagawin. Anytime na gumanda panahon. DPWH po to. Hindi, yung pondo, DPWH. Pero binigay sa atin yung pondo, so tayo ang mag-implement ng project. Kasi sa repair and maintenance naman natin ng roads, para sa taong ito, nag-allocate ng 9 million para doon sa repair and maintenance na although kulang na kulang ito kasi sa dami ng equipments natin, kung titingnan mo, kung tatakbo sila ng tuloy-tuloy, itong 9 million na ito para sa fuel, ay baka ito naman 3 months na. So ngayon, ang ginagawa namin, sa halip na 4 days a week, ginagawa na namin 2 days a week, yung regular maintenance activities. Tuloy-tuloy rin ang implementasyon ng cost-sharing program na ipinatutupad ng Kapitolyo para sa pagkakaloob ng mga bag ng semento bilang counterpart nito sa iba't ibang proyekto sa mga barangay. Kaugnay nito, sinabi ni Engineer Dilay na 35 million pesos ang pondong ipinagkaloob ng Department of Public Works and Highways para sa pagsasaayos ng nasirang bahagi ng gabyon sa Andres Putik at Tagumpay sa Nauhan. Aniya, anumang oras na gumanda na ang panahon ay sisimula na ang proyekto upang masolusyonan na ang pagbaha sa mga barangay sa Nauhan. Puspusan ang pagtataguyod ng administrasyong umali ng mga pagawaing bayan at pagsasaayos ng mga pampublikong gusali at istruktura kasabay ng pagtitiyak sa maayos na implementasyon ng mga proyekto sapagkat naniniwala ang gobernador na ang mga ito ang konkretong nagpapatunay ng progreso ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Kada taon, dinadayo ang pista ng Bansud. Ang dahilan, kalimitan may mga dumarayo ditong artista o di kaya naman mga kilalang personalidad sa larangan ng showbiz at ang mga gawain humihikayat sa mga tao upang dayuhin ito. Ngayong taon, masaya na naman itong naipagdiwang. Masaya, makulay at dinagsan ng mga manonood ang street dancing competition ng Basudani Festival na tampok na gawain sa pagdiriwang ng kapistahan ng Bayan ng Bansud sa ngalan ng kalang Patron Santo Niño noong Enero 19. Sa pambungad na programa na ginanap sa Bansud Central School, pasasalamat sa lahat ng tumulong upang maging matagumpay ang Basudani Festival, ang paabot ni Mayor Ronaldo Morada. Ginampanan naman ni District Supervisor Dr. Jeneline Alinio na siyang chairperson ng street dancing competition ang pagpapakilala sa mga hurado at criteria for judging ng kompetisyon. Sinimulan ang kompetisyon sa presentasyon ng mga poon dancers. Ang mga batang sumayaw ang nagsilbing tagapagdala ng Poong Santo Niño ng kani-kanilang parang kalahok sa paligsahan. Isinunod na dito ang in-place dancing ng 21 kalahok, 14 ang mula sa mga paaralang elementarya, samantalang 7 naman ang mula sa mga paaralang sekundarya. Pagkatapos ng in-place dancing, umikot ang mga kalahok mula sa Bansud Central School patungo sa Municipal Plaza hanggang sa kahabaan ng National Highway. May mga hurado na nakapwesto sa highway para sa judging ng street dancing. May itinalaga ring lugar kung saan titigil ang mga kalahok at magpapakita ng praising o ang kani-kanilang paraan ng pag-alalay at pasalamat sa Poong Santo Niño. Samantala, pinangunahan din ni Dr. Alinio ang awarding ceremonies kasama sina Municipal Planning and Development Officer Manuel Rehencia at Engineer Joan Rudil at ang pagkakalob ng cash prizes mula sa pamahalang bayan. Ang mga nagwagi ay ang mga sumusunod. Para sa secondary level, nakuha ng Pag-asa National High School ang first place at cash prize na 30,000 pesos. Second place ang Regional Science High School na may cash prize na 20,000 pesos. At third place at may cash prize na 10,000 pesos ang Alcadesman National High School. Para naman sa elementary level, first place ang Bansud Central School na tumanggap ng 30,000 pesos cash prize. Second place ang Pag-asa Elementary School na tumanggap ng 20,000 pesos cash prize. Third place at may 15,000 pesos cash prize ang Tigisan Elementary School. Fourth place at 10,000 pesos cash prize ang tinanggap ng Rosacara Elementary School, samantalang fifth place at may 8,000 pesos cash prize ang Dr. Angel Rodriguez Elementary School.
Best Spoon Dancers Elementary Level ang nakuha ng kinatawan mula sa Villa Pag-asa Elementary School na may cash prize na 1,500 pesos, samantalang sa secondary level na may cash prize ring 1,500 pesos ay nakuha ng Villa Pag-asa National High School. Ang Best in Praising naman na may tig 1,500 pesos cash prize ang napagwagian ng Villa Pag-asa Elementary School at Regional Science High School. Kasama si Patty Montales, Randy Digma, KPSM. Susunod! Pamahalaang panlalawigan, nagtalaga ng mga PhilHealth personnel sa mga government hospital sa lalawigan. At tampok po namin sa edisyong ito ang mga kinagiliwang gawaing naging tampok sa Basudani Festival sa Dito, Kayo ang Bida ni Randy Digma. Tutok lang, ibibigay namin ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng KPSM. Kapag tumuloy ang bagyo, nakahanda ka ba at ang iyong pamilya? Alamin ang mga dapat gawing pag-iingat kapag may papalapit na bagyo. Una, makinig sa radyo o manood ng TV at abangan ang pinakahuling balita tungkol sa namumuong sama ng panahon. Alamin kung gaano katibay ang bahay ninyo laban sa malakas na hangin. Patibayin ito kung kinakailangan. Kung ang kinatatayuan ng bahay ay nasa mababang lugar o malapit sa ilog na maaaring umapaw, tukuyin kung saang mataas na lugar maaaring magtungo kapag lumakas ang ulan o alamin ang itinalagang evacuation site ng konsernadong ahensya ng pamahalaan. Malambot ba ang kinatatayuan ng inyong bahay na posibleng gumuho kapag lumakas ang bagyo? Kaagad na lumikas hanggat may araw pa, lalo na kung malakas ang paparating na bagyo. Magkaroon ng Family Emergency Preparedness Plan upang maging alerto kapag paparating na ang bagyo. Magkaroon ng checklist ng mga dapat ihanda sakaling kailanganing lumikas ng pamilya. Kabilang sa checklist ang imbak na pagkain na hindi madaling masira tulad ng mga dilata, tubig inumin, flashlight, at battery nito, kandila, gamot sa mga pangunahing sakit, at pito na gamit sa paghingi ng tulong. Mahalaga ring i-secure ang mahalagang papeles kapag lumikas. Kapag pumasok ng tubig sa loob ng bahay, ibaba ang main switch ng kuryente upang hindi abutin ng tubig ang outlet at pihitin ding pakanan ang gasol na maaaring pagbula ng sunog. Matapos na gawin ito, kaagad na lumikas patungo sa evacuation site o mataas na lugar. Upang maigiya ang mga pasyente hinggil sa mga prosesong dapat gawin kapag ang mga mahihirap nating kababayan ay nauospital, nagtalaga na ng PhilHealth personnel ang pamahalaang panlalawigan sa mga government satellite hospital sa lalawigan. Upang higit pang mapabilis at maisaayos ang pagpaparehistro sa PhilHealth, may mga itinalaga ng personnel ang Provincial Health Insurance Program o PHIP para mag-asikaso nito sa Oriental Mindoro Provincial Hospital at sa lahat ng satellite hospital ng pamahalaang panlalawigan. Ito ang iniulat kay Gobernador Alfonso V. Umali Jr. ni PHIP Manager Marites Santiago sa regular na pagpupulong ng Management Committee noong Enero 13. Ayon kay Ms. Santiago, nabigyan na ng kanilang tanggapan ng pagsasanay ang mga itinalagang PhilHealth staff hinggil sa membership renewal ng mga inpatient na benepisyaryo ng pamahalaang panlalawigan. Bukod pa aniya rito, may mga staff silang nagro-rotational duty sa OMPH tuwing Sabado at Linggo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang magserbisyo sa ating mga kababayan. Sa nabanggit pa ring pagpupulong, personal nang nakipag-ugnayan si Gobernador Umali kay PhilHealth Region 4B Vice President
Paulo Johan C. Perez upang makuha ang opisyal na listahan ng mga Mindoreñong benepisyaryo ng programa ng pamahalaang nasyonal. Dagdag pa ng gobernador, kailangan makuha kaagad ang naturang listahan dahilan sa maaaring may benepisyaryo rin dito ang pamahalaang panlalawigan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang doble-dobleng benepisyaryo ng PhilHealth. Ang mga benepisyaryo ng pamahalaang panlalawigan na nasa listahan din ng pamahalang nasyonal ay tatanggalin na upang magamit naman ang pondong laan sa mga ito sa mga bagong benepisyaryo na wala pang health insurance. At tampo po namin sa edisyong ito ang mga naispatang kakaibang kasayahan ng KPSM sa kakatapos na Basudani Festival para sa serye nating Dito, Kayo ang Bida ni Randy Digma. Dito, kayo ang bida. Kayo ang bida. Ito ang mga kwentong punong-puno na masaya pangyayari sa harap at likod ng camera. Dito, kayo ang Dito, kayo ang bida. Parang kailan lang ang isang taon. Ngayon, heto at bibida na ulit ang mga dancer ng taon. Ang performance ng mga piling kabataan ng Bansud sa kanilang Basudani Festival. Yahoo! Nako, siguradong walang kapagurang pag-indak na naman ang ating mapapanood ngayon. Di nga, sigurado ko. Yes, opo, yun o, kitang-kita sa video. Ito po, ang tawag ay street dance, ang ating nakagulang pagsasayaw sa lansangan. Ayaw daw nila kasi sa loob dahil siguradong mainit at limitado lang ang makakapanood. Opo, kaya nga, hayun o, nasa kalsada na agad sila at doon umiindayo. Kanya-kanyang dance, kanya-kanyang props, kanya-kanya din ang gimmick para mapansin sila ng mga judge. Nasaan ang judges? Haba, ewan ko, itanong mo sa buwan. Paghanapin ba ako? Tingnan niyo po mayroong basta lang naglalakad. Feeling daw kasi nila namamasyal lang sila sa park. Kung titingnan nga sila, okay lang. Pero ang totoo, yun pagod sila sa kanilang ginawang performance. Ikaw kaya ang lumundag ng ilang oras? At paalala po mga kababayan, ito ang taon-taong Basudani Festival. Ang sayaw para kay Santo Niño bilang pasasalamat sa biyayang natatanggap ng mga Bansudenyo, pagbubunyi at pagsasama-sama upang iwagayway mayaman nilang kultura. Wow! Opo nga, kaya ipakita pa natin ang ating mga nakunan. Alam nyo ba, okay na lang daw sa kanila kahit hindi manalo sa contest. Ang mahalaga daw, nag-perform sila at naipamalas ang kanilang matinding preparasyon na ang puhunan syempre, dugo at pawis. May batang sa loob nagsayaw, ayaw daw kasi niya sa labas kasi maginaw. Itong si Ineng, di lang balon niyang kasuotan ang ipinakita, kundi ang peg niya. Aba nako ha, kumusta naman? Di papatalbog sa kanyang kalaban. Ulala! Wow! Naku po, kasuotan po ang pinag-uusapan dito. Kaya hayon, patalbugan sila. Ulala! Di lang pala sa step ha. Like it, sige pa anak. Ang hina ng step nyo, ganito dapat, ganito. Naku, walang sinabi ang dini sa aking are ha. Ganito Kaya ganito dapat. Ito ang mas kakaiba dahil malalaki at dambu kanilang kasuotan. Naku po, di sila magkasya sa stage. Ngunit ang maganda niyan, sila lahat winner, Wow! O diba, bonggang-bongga.
as usual ang ending. Kahit Team KPSM pagod din. Syempre pa, taon-taon dapat naming makunan iba't ibang kapistahan sa lalawigan kasi po, dapat namin itong ikwento sa madlang people. Kaya naman, present lagi ang aming attendance. Mga ka-KPSM, tanong lang naman bago tayo mag-end sa ating kwento. Inyo bang napansin ng iba't ibang kasuotan? Makukulit at malikhaing konsepto ng sayaw sa Basunari Festival? Oo, anak. Love it. Patunay po ito na kanilang naipakita muli ngayong taon ang mayamang kultura ng kanilang bayan. Ang patuloy na umunlad sa pamamagitan ng sama-samang pagtutulungan. So paano, hanggang sa susunod na dito kayo ang bida. Sana nagustuhan nyo ang aming episode ngayon. Sa ngalan ng aming news team, muli po, ako si Randy Ligma nagsasabing dito sa KPSM, kayo talaga ang bida. As in! Be not afraid of going slowly, but be afraid of standing still. At yan po ang kalipunan ng mga balitang tinipon ng Provincial Information Office. Ngayon po ang edisyong ito ng KPSM ay mapakikinggan na rin sa iba't ibang radio station sa lalawigan. Sa mga hindi nakapanood namin programa ngayon, i-type lang sa YouTube ang Kapitolyo KPSM upang mapanood ang edisyong ito. Ang KPSM ay meron ding Facebook account. Mag-log on lamang at i-type ang Oriental Mindoro Kapitolyo para sa mamamayan. Ako po muli si Crisan De Leon sa ngalan ng kapamilya ng KPSM at sa patuloy na pakikiisa ng mga Mindoreño. Hangad namin ngayong taon na higit pang sumikad sa pag-unlad ang lalawigan ng Oriental Mindoro.